Hi ka-Wonder! Wonder J here, a travel content creator. So, nandito pa rin tayo sa Boracay. So, sa video na ito, ay share ko saan nga ba magandang magstay or mag-book ng accommodation or hotel or Airbnb or any place na pwedeng pagstayan dito sa may Boracay. So, currently, nandito tayo ngayon sa Station 3. So, itong White Sand kasi na beach ng Boracay, may tatlong stations yan. Una, Station 1, Station 2, and Station 3. So, kapag hindi ka pa nakapunta sa Boracay, ito, ilalagay ko na lang yung map ng White Sand Beach dito sa may stations ng Boracay. So, madalas, yan yung mga naririnig nyo or pinakasikat na lugar dito sa may Boracay. Pero pwede rin kayong magstay sa may Bulabog area, yun yung sa kabilang side, or pwede rin kayong magstay na malayo dito sa may station na parang mga siguro 10 minutes sa may bandang ano naman na yun, Savoy, yan, mga Belmont, dun sa may New Coast area ng Boracay. Tapos another na pwede nyong pagstayan is dun sa may malayong area na kung saan dun yung Crimson, Movenpick, and yung Shangri-La. Pero sa video na ito, isa-isahin natin kung saan nga ba magandang magstay. Yan, una, Station 1. Sa Station 1, kapag gusto nyong magstay sa Station 1, actually, ang parang meron silang notion na kapag Station 1 kayo nagstay, medyo high-end yung mga hotels, mga restaurants, ganun. Tapos, medyo tahimik dun sa area na yon. Sa Station 2 naman, dyan yung makikita yung center mismo. For me, parang sa experience ko, fourth time ko na dito sa Boracay, yung Station 2 is parang center siya ng Boracay na kung saan nandun kasi yung D-Mall. Yung D-Mall pala, kung first time nyo, para sa mga first timers lang ha, yung D-Mall para siyang malaking area sa may Station 2 na kung saan nandun yung mga establishments, mga restaurants, mga souvenir shops, ganyan, mga coffee shops, ganyan. Sobrang busy talaga doon. Kapag mag-stay kayo sa Station 2, medyo mahal din doon, pero ang maganda doon is yung location, prime yung location niya kasi andun lahat, malapit sa lahat, na malapit sa mga convenience store, ganyan. Sobrang accessible. Doon din yung mga usual na party place. Andyan yung Epic, Ombar, yan. Nandun sila sa may Station 2. So, doon kayo magstay. Tapos, Station 3 naman, dito, first time kong magstay sa may Station 3. Ang napansin ko dito, para lang din siyang Station 2, pero mas konting busy. Talagang sobrang busy dun sa may part ng Station 2 talaga. Dito, gitna siya ng Station 1 and Station 2. Parang ganon, yung vibe niya. Parang busy at times, pero hindi ganon busy. Pero dito sa area natin, dito tayo nag-i-stay sa may Mandarin White Sand Boracay Hotel. Ang pinaka-landmark nito is nasa harap siya nung yung parang port or daungan ng mga yung mag-island hopping, mag-activities yan. Nandito siya sa may harapan nun. So, beachfront tayo naka-stay. So, mamaya mag-room tour tayo after kong i-explain kung saan nga ba okay na magstay dito sa may Boracay. So, yun yung napansin ko. For the beach naman, syempre isang stretch naman yan na White Sand Beach naman yung Station 1, 2, and 3. Pero for me ha, pag sa beach at beach lang din, kung gusto nyo talaga yung pristine water na makikita nyo yung ma-experience nyo yung sobrang pino tsaka less crowd yan. Sa Station 1 kayo magstay. Doon ako nakapag-picture na talagang nakita ko na grabe, isa yun sa pinakamagandang part ng Boracay na sobrang ganda, white sand talaga. Tapos yun, konti yung tao. Doon ako kaya meron yung time na nag-stay ako doon ng half day talaga, na doon lang talaga kasi sobrang na-inlove talaga ako doon sa Station 1. Sa Station 2 naman, okay din yung beach nila doon. Parang parehas lang din, pero ang downside niya, since center siya, isa siya sa pinaka-center ng White Sand, marami talagang naliligo, marami talagang tao, ganun. Medyo mahirap mag-picture. Sa may Station 3 naman, ang napansin ko sa Station 3, mas hindi ganun kapino yung buhangin. Kasi, hindi ko alam kung sa mga nakapunta ng Boracay, yung tawag dito, shore ng Station 3, medyo nakaangat kasi siya eh. Nabanggit ko sa ibang videos ko nung parang
nabanggit ko na to sa ibang mga videos ko, nakaangat siya. So, tendency kapag umaalon siya, yung mga bato-bato na medyo maliliit, naiipon siya. So, medyo masakit sa paa talaga bago kayo makapunta dun sa mismong white sand. Pero kapag nandun na kayo sa mismong tubig, yan, pino na siya. Bago lang kayo pumunta dun sa tubig, yun, dun kayo makaka-experience ng parang medyo may bato-bato siya. Yun naman yung napansin ko sa mga beaches nila dito sa may white sand. So, another place na pwede nyo pagstayan dito sa may Boracay is sa may Bulabog area. So, nabanggit ko yun kanina. Yun naman yung kabilang side ng white sand beach. White sand din doon kung gusto nyo talaga ng sobrang tahimik doon. Pero may mga magagandang hotels na rin doon. Pero unfortunately, hindi natin siya nabisita. Pero kung gusto nyo talaga ng tahimik na Boracay, tapos feeling ko napansin ko kasi nung nagche-check ako ng mga prices, ganun, doon sa side na yun, yung medyo mas mura na accommodation. Dito kasi sa may talagang white sand, dito yung, alam mo yun, lalo na sa beachfront, ganyan, medyo matataas yung presyo ng mga hotels, accommodation. So, another place na nabanggit ko kanina sa may New Coast area, nabanggit ko doon yung Fairways and Belmont and Savoy. Nakapag-stay na ako sa may Fairways way back 2022 or 23, and nakapag-stay na rin ako sa may Savoy. So, New Coast, 2 beses na ako nag-stay doon. Ang maganda doon, meron silang sariling beach din. Tahimik din, yan. Kung gusto nyo talagang malayo sa may medyo crowded na area, doon kayo mag-stay. Kasi hindi pa siya ganun ka nadidiscover. Hindi gaano siya pinupuntahan ng mga tao kasi medyo malayo nga siya sa center. So, ito yung alam talaga nila, yung Station 1, 2, and 3. Pero ang maganda rin naman doon, sa mga nabanggit kong 3 hotels na yon, may mga shuttles naman sila na pumupunta naman dito sa may mismong center. Per hour siya papunta, tapos meron din silang parang pick-up location na pabalik naman sa hotel nyo. Tapos, yung pinaka-last na pwede nyong pagstayan dito sa may Boracay na area is yung sobrang malayo na. Siguro mga 15 to 20 minutes siya from center. Doon na yung, yun nga, nabanggit ko kanina, yung Crimson, Movenpick, and yung Shangri-La. So, doon talaga malayo na talagang meron na silang parang, alam mo yun, may sarili na silang buhay doon. Yung parang hindi na ma-reach. Kasi medyo malayo na area siya. Pero kung gusto nyo talaga nung, siguro yung medyo luxury, ano ba? Yung medyo mahal na talaga kasi 5-star hotel na yun mga mahal na talaga. Pero way back 2021 yun, nung after ng yung parang medyo lumuwang na sila sa restrictions nung pandemic season, nagstay kami sa may Movenpick area. Grabe. Doon ko na-experience yung talagang, alam mo yun, wow, bakasyon talaga na grande talaga. Yung parang, alam mo yun, yung parang talagang naka-private kayo, secluded, ganyan, yung parang private island, ganun. Doon naman yung vibe na yun. Doon kayo magstay. Pero yun nga, sabihin ko nga, yung presyo, syempre, medyo mataas din talaga, parang times 2, times 3, ganyan. Mga sabi mo 10,000 per night, ganyan, to 15,000 per night. So, sa buong 5 days and 4 nights ko dito sa Boracay, nagstay ako sa may Station 2 and dito sa Station 3. Dun sa Station 2, ang first accommodation natin, like 3 days and 2 nights tayo doon. Sobrang budget doon. Tawag dito. Pero ang maganda doon, malapit lang siya sa mismong center. Tinry ko lang talaga siya. At least, this mix tayo ng budget and medyo yung hindi budget. 'Di ba? Lalo na tayo pag nagso-solo travel ganyan, talagang ko-consider mo talaga yung syempre number 1 is yung expense. Tapos pangalawa is yung safety mo, and pangatlo is yung accessibility sa lahat. Alam mo 'yun? So, yun nga, balik tayo dun sa napagstayan ko dun sa Station 2 na ang pangalan niya is Mahas Place Boracay. So, ang okay doon is sa presyo niya, 1,000 pesos per night, na good for 2 na yun kasi minimum nila is 2 packs. So, 500 per packs siya. Pero minimum nila per room is 2 packs. So, sabi mo na, 1,000 per night. So, basically, sobrang basic lang. May bed, may kama, may aircon, tapos may mesa, tapos may CR, ganun. Pero walang heater yung CR. Yun na yun. Wala na silang ibang amenities, like walang swimming pool, ganun, walang parang reception area, ganun. Kasi sobrang budget nga lang siya. So, kapag nagtitipid kayo, pwede kayo doon. Pero ang cons lang doon, mapapansin mo na medyo madumi siya kasi parang, alam mo yun, syempre budget, ganyan. Syempre yung maintenance din, kailangan din ng mas maraming tao, ganun. So,
Pretty decent siya, pero hindi siya yung ganun ka well light, ganun yung ilaw lang, isa lang, ganun. Tapos sa CR, walang bidet, ganun. Tapos tabo-tabo. Meron din naman shower, pero walang hot and cold shower. Pero kung tutulugan lang naman, pwede nyo i-consider na magstay doon. 1,000 per night, di ba? Pwede na. Pag apat kayo, meron din silang mga rooms na basa ko. 500 per person, so 2,000 per night, good for 4. So, tiko 500, pwede na rin naman. At least nasa center station 2 na rin. Paglabas mo, 'di ba? Beach na. Pwede na rin. So, ngayon, nandito tayo sa Station 3. Lumipat ako dito noong third day ko. So, nagstay ako dito ng 3 days and 2 nights. Actually, last night ko na dito. Nung first night natin, hindi ako nag-vlog nung pagdating ko dito. Kasi gusto ko sana ma-experience muna lahat bago ko ma-share yung mga review, kung okay ba dito, ganun. So, anyway, itong Mandarin White Sand Boracay, or mababasa ko nun sa logo nila, Mandarin Premier. Nabook ko ito through Klook. So, ang binook natin is yung deluxe room nila. Pero, sobrang okay kasi in-upgrade tayo sa Premier nila. So, 2 queen bed. Tas yun, papakita ko naman sa inyo mamaya. So, nabook ko to ng 3,100 pesos per night. Andun na siya sa medyo mid kasi nga 3,000 per night na siya. So, for me, in-experience ko na lang din. And, ayun, mas nakamura kasi ako kasi ginamit ko rin yung Klook promo code ko, which is WonderJKlook sa aking pag-book ng hotel na to. So, para maka-avail kayo ng discount, hindi lang sa hotel, sa mga tours, sa mga activities, yan, sa mga airport transfer, hindi lang sa Philippines, hindi lang dito sa Boracay, hindi lang dito sa may mga Palawan, ganun. Pwede nyo gamitin yung code na yan sa Japan, sa Taiwan, yan, sa lahat, hanggang sa US, yan. Up to 5 times yung pwedeng gamitin yung promo code natin, which is WonderJKlook. So, thank you sa mga gumamit na rin pala. So, shout out po sa inyo kahit nasa mga areas na hindi ko pa napuntahan like Japan. So, pero yung mga napunta natin, Vietnam, Thailand, Bali, ano ba? Sa may saan ba tayo pumunta? Taiwan, yan. Yung ang dami nang gumagamit. So, thank you talaga sa inyong lahat. Anyway, yung nabook natin ngayon is kasama na ang breakfast dun sa 3,100 per night. So, kung dalawa kayo, di ba, divide nyo na lang, sabi mo, 1,500 per night. Kasi kapag binook nyo, parang lumalabas 3,000 na lang yata pag ginamit nyo yung promo code ko. So, sabi mo, 1,500 per night. So, pwede naman na, beachfront na. Tapos, papakita ko bukas na lang siguro yung sa labas. Kasi gabi na ngayon. So, ngayon, room tour na tayo ng ating room. Yan, ito yung sinasabi ko kanina. Here's our bed. Yan, natulugan ko na yun kagabi. So, 2 beds yan. 2 queen beds yan. In-upgrade tayo. Dapat isang queen lang tayo. Deluxe room. Good for 4 yung ating room. Ayan o, di ba? Ang dami. 1, 2, 3, 4. Yan yung bed natin. So far, sa experience ko, sobrang comfy niya. So, ang ginawa ko pala dito, 2 beds kasi yan. Tapos, sinadjust nila kung gusto ko daw i-mix na lang para naman, alam mo yun, sobrang laki na lang. So, minute ko, tinanggal ko yung table dyan. Tapos, dito, sa side na to, may mirror. And, ito yung view ko kapag nasa bed ako. Siyempre, nanonood tayo. May YouTube, may Netflix, ayan. Siyempre, support natin. Yan yung nagdanang tayo sa may Vietnam. So, ano ba yung mga nandito? Ang mga nandito, kasama na yung tubig. Yan, refillable yan. Request lang kayo. Tapos, merong cups, may mga kape. Yan, may painitan din ng tubig. Tapos, dito, merong, ayan, may sarili kayong freezer. Yan, freezer. May Yakult tayo din. Ang maganda dito, hindi ko na napakita sa inyo. Nung first day natin, meron silang pa-welcome na parang dessert, na pudding yata yun. Tapos may pa-letter pa sila. Grabe, sobrang talagang na-enjoy ko naman. Sobrang, alam mo yun, accommodating nila. Tapos sobrang effort yun. So, okay na okay yun. Mandarin, White Sand, Boracay. Tapos, ayan, may wifi din sila. Tapos may cable. Yan, ang dami nilang list ng pwede yung channel list, oh. Ayan, channel list. Ay, laki ng mukha ko. Anyway, tapos dito, pagpunta nyo dito, ayan, meron silang, nagamit ko na yung ibang Ayan, ang maganda dito, may sarili silang tsinelas yan, bago pa lang. So, hindi ko lang kung pwede iuwi yan. So, suot natin yung isa. 4 yan, kasi good for 4 nga. Tapos, yun nga, kapag may supported kayo, meron kayo bolt dito. Tapos, sa area na to, yan, kinlose ko. Diyan ako nag-vlog kanina. Open natin. Yan, makikita nyo ang napakalaking toilet and bath. So, dito may mirror.
Ayan tayo. Hello. Tapos may sink dito. Yan. Provided lahat ng mga toiletries. Yan. Kompleto yan. Grabe na amaze ako dito. Lapit natin. Meron silang toothbrush. Meron silang, ano ba to, soap. Meron silang mga toothbrush. Good for four kasi ito. Ayan. May shower cup. May mga vanity kit. Ayan. Vanity kit. And may shaving, ayan, may shaving kit pa. Nagamit ko na to kanina. Na-refill na to actually. Yan, syempre Pinoy tayo. Yung mga ibang mga ganyan, tinago ko na. Para i-refill nila ulit, diba? Pero free naman yun, kasama yun sa binayaran nyo. So, yun yung tip ko sa inyo. Kapag nasa mga medyo high-end or siguro medyo mid-high-end na, tama ba? Mid-high-end ang tawag. Budget, ganon, na hotel, yan. Pwede kayong mag-request din kapag naubusan kayo, mga soap, ganyan. Tapos, proceed naman tayo dito sa left side. So, separate yung water closet. Ayan, dito. Dito yung toilet. Yan, may bidet naman, tapos may tissue. So, okay naman provided. Tapos, proceed naman tayo dito sa may kabilang side. Ito naman yung shower. So, meron silang ganyan, yung detachable na shower. Hot and cold naman yan. And available din yung sa shower sa taas. Yan, ang maganda, yung pressure naman ng tubig nila is okay. Malakas naman. Tapos yung hot, ganyan, cold, gumagana naman. Nagpa-housekeeping na kasi ako. So, napalitan na rin yung mga towels natin. Yan, 4 din yan. Kasi good for 4, diba? Tapos, available yung kanilang shampoo and conditioner and available din ang kanilang bath gel. Tapos nakalimutan ko banggitin, yan, meron din pala silang ito, blower. Yan, blower for your hair. Tapos ang maganda pa dito, regarding dun sa towel, pwede kayong mag-request sa reception kapag kunwari, lalabas kayo, pang beach towel yan, unlimited yan, pwede nyong dalhin sa labas kung, kunwari, mag-beach kayo, ganun. Kasi syempre, yan din yung isa sa magpapabigat ng nagamit nyo kapag yung kunwari, isipin nyo pa, ganun. So, pwede kayong mag-request sa may reception, yun, okay yun na protocol nila. Basta ingatan nyo lang, syempre, bawal mag-stain, ganun, tapos i-surrender nyo. Tapos, tuloy natin bukas tong vlog na to. Makikita nyo na lang para sa breakfast and tour ng mismong mga amenities nila, mga pools, yan, tapos yung breakfast place nila. So, kita-kita tayo bukas. Morning Ka-Wonder, as promised, itutur ko kayo sa mga amenities, mga facilities, and sa may breakfast buffet nila dito sa hotel ng Mandarin White Sand Hotel, dito sa may Boracay Station 3. Nga pala, marami palang Mandarin dito sa may Boracay. Merong Mandarin Nest, Mandarin Bay, Mandarin Island, dun sa may, actually nasa 2 ata, 3. Bali sabi nung receptionist kahapon, 5 daw yung Mandarin dito, baka malito kayo, check nyo na lang. So, isa to sa kanilang branch dito sa may Boracay. So, tara, labas tayo. Ayan, dito tayo sa pinakataas eh. Nasa 4th floor tayo. Tapos, ito yung stairs nila pababa. Ayan. Tapos, dyan naman yung elevator. Pero, lakad na tayo. Tara. Yan. Ang maganda dito, beachfront na siya pagkababaan nyo. Dito sa area na to, mayroon silang pool dyan. Ayan. Doon tayo galing sa pinakataas sa 4th floor. Ayan. Sa 4th floor. Yan. Dyan sa taas na yan. 4th, 3rd. Nandito na tayo sa 2nd. Yan. May pool sila. Tapos, may pool din sila dito sa part na to. Ayan. Pool din nila yan. Nasa ground floor. Tapos yan, beachfront. Pwede kayong tumambay dyan. Tapos yan, beachfront na yan. Ang landmark nyo pala dito sa may Mandarin White Sand is yung port na kung saan dumadaong yung mga nag-island hopping, ganun. Dyan sila sumasakay. Tapos sa part na to, yan, dyan na nagbe-breakfast. Ang pinakamagandang spot sana dito sa hotel na to is yan, yung room na yan. Kasi pwede kayong mag-access sa may white sand nila. Beachfront talaga. Ayan, itong room na to. Pero unfortunately, hindi yan nabigay sa atin. So, sana next time. And here's their breakfast area. Ayan siya. Ayan, ang luwang din naman. Ayan, so pakita ko anong meron sa breakfast nila. Meron silang mga cereals. Ayan, coffee, brewed coffee. Tapos meron din silang mga salad station and fruits. Meron din silang ganito, fried potato and ano ba to, dilis yata. Tapos dito naman yung mga pastries nila. Ayan, yung mga bread, pandesal. Kompleto naman yung may strawberry jam, pineapple, chocolate syrup, tapos pancake syrup.
Yan, ito yung mga bread nila. Yan, this may cheese. Ito yung waffle. Yan, rice. Egg, scrambled egg. Pansit. Kahapon may pansit na rin. Tapos may scrambled egg. Ito, bago to, chicken tocino. Weird. Parang first time ko makakatikim ng tocino na chicken. Tapos ito, may longganisa and stir-fried beans. So, dito yung spot natin. Yan. Diyan tayo kumuha. Diyan yung food nila. Food area. Tapos, dito tayo tumambay sa beachfront. Diba? Breakfast with a view. Siyempre, kumuha tayo ng coffee. So basically, ito na yung tour ng ating hotel dito sa may Station 3 Mandarin White Sand Hotel. So pwede nyo i-consider na i-book to. Actually, lahat ng, sa experience ko naman, okay naman lahat. Pero medyo problema lang sa aircon. Minsan hindi siya lumalamig. So, pero nung nagpa-assist naman na ako, medyo okay naman na siya. Tapos, sa ano naman, value for money, actually, yung presyo niya competitive na rin. Kasi may breakfast na, buffet breakfast, tapos yun nga, may pool din. Tapos ang pinakamaganda is, accessible siya sa beach, nasa beachfront siya. So, pwede nyo i-consider. Tapos kapag i-book nyo to, pwede nyo i-book sa Klook and use my Klook promo code, which is WonderJKlook, para maka-avail kayo ng up to 8% discount kapag sa mga hotels. So, this is WonderJ saying bye-bye, kain mo tayo.